Ano pong laman ng mga ano ma'am? Bagahe? Tatlong cellphone po, tapos mga sapatos, chocolate, mga damit po ng mga anak ko, mga pantalon po. Ilang maleta po? Dalawang maleta po yun, sir, pero yung isa meron, pero yung isa po wala po. Yung isa nakuha nyo, yung isa Opo. hindi. Ito yung sinasabi ko nung mag-inspect ako, inutusan ko ng LTFRB, dapat maglagay ng tag sa lahat ng mga bagahe. Yung kasi yung bagahe sa ilalim yun ng bus, Yes di ba? po. Sa tabi, Yes po. parang trunk nila. Ngayon, pagbaba ng pasahero, hindi naman kasi lahat ng pasahero bababa same Destination. point of destination eh. Apo. Meron yung sa kalagitnaan, meron bago dumating, sinasadya bago dumating sa terminal, bababa. Apo. Ngayon nahatak na lang siya kung anong gusto niya maleta. Akin yan konduktor. Yan pa akin, hatak siya. Yung konduktor ibibigay sa kanya. Pero kung merong tag, imamatch yun. Kasi yung may-ari nasa taas ng bus, nakaupo eh. Nasaan yung tag mo? Sinasabi mo sa itong maleta ito, o i-compare. Hindi magkaparehong numero ng tag mo, hindi sa iyo to. Turo ka pa rin iba hanggang sa matumbok, ay ito pala yung sa akin. Kasi kung minsan may magkakamukha naman in fairness. Yun sinasabi ko palagi dito sa LTFRB na ito. Ano pong sabi nung Florida nung kumprantahin niyo po sila tungkol dito? May attorney po silang pinakausap sa akin. Ano Siya sabi yung- po ng attorney? Siya po yung nagsabi na nagsabing babayaran po nung konduktor yung laman po nung luggage ko, sir. Then po, ang estimate ko din po noon is 90,000. Then tumawad po yung yung conductor, so naging 60,000 yung usapan po. Sabi po ni Sir Ken na i-endorse po niya yun sa Florida bus kasi dito daw po yun sa Manila. Then po, sabi niya, mamabayaran po yun after Holy Week kasi mag-Holy Week po yun, sir. Pagkatapos po ng Holy Week, sir, natapos pa ang 1 week bago ko tinawagan yung Sir Ken. Tapos ang sabi po niya sa akin, hindi na daw po niya trabaho yun, sir, kasi na-endorse na daw po niya sa Florida bus. Sir Villaflor, sir, Maganda po dito. meron bang tagging ang mga bagahe na pinapasok doon sa trunk ng inyong bus? Wala po, sir. I think hindi kasalanan to ng conductor. For me, kasalanan to ng bus company. Sa akin palagay. Mr. Villaflor, pakikwento sa amin, paano bang sistema ng pagkiklaim ng mga bagahe ng isang pasahero na bumababa before the destination or pagdating sa destination, sumasama ka ba o hindi doon sa pagkiklaim ng bagahe? Ako po nagbibigay kung may bababa, tuturo niya yung bagay niya, yun ang ibibigay ko sa kanya. Ituturo niya. So kung magtuturo siya ng mga 5 bagahe, bibigay mo lahat. Kasi wala ngang patunay kung sa kanyang nagsasabi siya ng totoo. Hindi, tama? Opo. So wala kang paraan na para malaman kung yung tinuturo niya ay talagang bagahe niya o hindi. You just take his or her word for it. Meaning, kung ano yung sinasabi niya, paniniwalaan mo. Kasi yun ang sabi niya. Parang Opo. ganon. So therefore, hindi konduktor ang may kasalanan nito. Ang may kasalanan nito yung kumpanya. Kawawa naman din ang konduktor. Matcha-charge sa kanya. Legal officer ng Florida Transport Incorporated. So sir, meron na kaming complaint dito ngayon sa aming studio. OFW po siya. Nawalan po siya ng bagahe at ayaw daw po bayaran ng Florida Transport dahil sa kapabayaan nyo ito kaya nawala yung kargamento. Sir, just to be clear, hindi po sa ayaw bayaran po, no? Okay? Okay, so ang initial kasi na ginagawa po namin pag ganyan, sir, is to investigate. Yun po yung nangyari. But then, pinagharap ko po silang dalawa, sir. From the very word ni ma'am, tumawad si conductor. Okay po? Okay so, bali po. naging 60. Now, Sige po. si conductor po kasi asking for proof kung ano po yung laman ng bagahe. Kasi kagaya po ng namin, may policy po kasi doon sa may ticket wherein naka-indicate na kapag 1,000 above ang baggage, ang value ng baggage is dapat i-declare and may kaukulan na bayaran po doon Okay. po. Now, since hindi na ni conductor yon, nag-ask siya ng kung pwedeng, sabi niya na tulungan ko siyang makipag-usap. Kaya sinamahan ko po siya and yun nga po, yung pag-uusap. Then, yun na po, bali, ang nangyari, kaso humihingi ng tawad pa si conductor kasi we all know conductor din po siya and kailangan niya po ng may mga family siya, mababa lang rin, hindi ganun kalakihan yung sahod po nila. And at the same time, nag-ask rin po kami ng proof kasi. As of now,
wala pa po kasing naipapakitang proof na ganun kalaki po yung nawawala. Ganito yan, sir. Pwede rin kasi gumawa-gawa ng istorya ang pasaherong sinasabi niyang nawawalan siya ng kargamento. Tama? Tama. Pwede niya sabihin na kahit na ang laman noon ay 10,000 lang halaga, pwede niya sabihin 100,000. Because wala kayong magandang sistema. Kung meron kayong sistema in place na matagal ko na sinasadya sa LTFRB pati sa inyong mga bus company na meron dapat mga tag at doon sa tag, sa ticket, nakalagay doon na magkano lamang ang pwedeng bayaran ng inyong insurance company o magkano lamang ang pwede ibayad nyo. Nang sa gayon, yung pong pasahero, pag nabayad, nabasa niya po yun sa likod ng ticket niya, naka-specify doon. So, hindi siya basta-basta maglalagay dyan ng mga gamit na worth by the hundreds of thousands o milyones dahil alam niya, ang babayaran na pag nawala is only 100,000 o 10,000. Something like that. Dapat may ganon sistema. Wala eh. Actually, sir, meron pong naka-indicate po doon sa ticket po namin doon, sir. Magkano nakalagay? Pero ang alam ko po, naka-declare doon na kapag 1,000 plus ang value ng baggage, dapat mong i-declare sa conductor. Then paano nyo Sabi niya ma-declare dito, sa konduktor kung wala namang sistema din ang konduktor na para ma-record niya o mailag niya or maisabi niya itong pasahero sa konduktor na ang laman nito ay hundreds of thousands worth. And nobody would do that. Po nasa ticket po sabi niya po dito, we are not responsible for unpaid packages lost. Undeclared and lost baggage is not a liability of the company. 10% shall be basis of the... Nasa ticket Not liable for lost baggages? Undeclared, sir. The mere fact na yung bagahe niya ay pinasa sa konduktor, that's already a form of declaration because he gave or she gave her luggage to the conductor. That's declaring to the conductor that I have a baggage unless kung gusto nyo, maglalag kayo. So isa-isahin nyo yung mga pasahero, sabihin nyo, okay, ikaw Juan, ano ba yung mga bagahe mo, ideklara mo, ito po, yung parang ginagawa sa airlines, di ba? Nilalagyan ng tagging, nilalagyan ng sir. pangalan. We understand, yes, sir. O yun yung magandang sistema nang sa gayon, hindi tayo magkakaproblema tulad nito ngayon. What's happening now, Mr. Visconde? Ang titigas na ulo nyo dyan po sa LTFRB, ang titigas na ulo nyo. Matagal ko na sinasabi ito noon, ng inspection ako, kasama kayo. I don't know if you were with me at that time when I was doing the inspection. Sabi ko dapat magkakaroon na ng tagging. I-require na lahat ng bus company para hindi na maulit itong ganito problema. Na lahat ng mga bus, lahat ng mga pasahero na merong bagahe na ibibigay sa konduktor para ilagay doon sa trunk sa ilalim, kailangan merong tag. Hindi nyo pa rin nagagawa, sir. Okay nang sa akin. Last year pa ito mahigit. More than a year na. For now, sir, I will personally follow this up. At gagawin po namin ng action, sir. We will report it to you, Senator. Kasi Yes, po. paulit-ulit na lang itong problema ito. Hindi naman po ako nagkulang na pag-remind sa inyo. And yet, hindi nyo pa rin nagagawa. Kayong may call dito eh. Di ba? Dahil kayo Yes, yung po. LTFRB. So, I want it done ASAP, sir. Yes po. You have our commitment, Senator. Pag meron pang ulit nangyaring ganitong reklamo at nasabi sa akin ng bus company at ng complainant na wala pa ring tagging, ikaw ang babalikan ko personally, patatawag kita sa Senate. Sir. Yes, sir. Opo. Sino pong may responsibility dito? Ang konduktor o yung bus company? Dito Well, sa sir, reklamo ng complainant namin, sir. Bale po sa pakikinig ko po kay ma'am sa kanya pong version, ang position ko po dyan is meron po talagang liability yung company, yung Florida po. Kasi in the exercise of their obligation as a common carrier, they are required po to exercise extraordinary diligence po pagdating po sa mga carriage of goods po. So, diba? dapat Yan yung sinasabi ko nga po, dapat may tag o claim stubs. Diba? Tulad kay ma'am, meron dapat claim stub to. Itong dalawang bagahe. Tapos may kopya siya. Siyempre, may claim stub siya. Tapos may nakatag doon sa mga bagahe niya para pagbaba niya, ibabangga doon sa nakakabit na tag sa claim stub niya. Kung magkapareho, i-release. Pag hindi magkapareho, ba't mo tuturo-turo sa akin kung ano ng bagahe? Hindi naman tumutugma yung claim stub mo sa tag na nasa maleta. Di po ba? correct po, Senator. Yan yung sinasabi ko. And protection din po ito sa bus company. You agree with me, Attorney? Yes, sir. Ito na nga po, kasasabi lang po ni Attorney Visconde ng LTFRB.
hindi responsibilidad ng konduktor. Yun nga po yung ano ko point ko, sir. Ikakarga po natin Kasi sa ayaw company. po ni Sir Ken na Ma'am, pag-usapan okay na. Kasi yung konduktor, kawawa naman. Opo. Biktima siya ng bulok na sistema o biktima siya ng walang maayos na sistema na Yes po. pina-implement ng bus company kung saan siya nagtatrabaho. Kawawa naman yung konduktor. Opo. Ngayon, kung merong mga claim stub, may mga tag, etc., may nawala pa rin, doon natin ikakarga sa konduktor yung responsibilidad ng pagkawala. Di ba? Until such time, company, babalikan natin. Tama ba ako, Attorney Visconde? Yes, sir. Yes, sir. Tama po kayo, Senator. So I want her paid tomorrow. Patawag po natin, sasamahan po namin si Ma'am Jovi, galing pa sa Tugigaraw, tomorrow sa LTFRB. Attorney, kayo naman po representative, mag-attend po kayo sa patawag ng LTFRB tomorrow, Attorney. Yes, sir. Yes Thank po, you, sir. yes po. Opo, sige po. At mag-ready na po kayo ng pambayad, Attorney, regardless kung magkano mapag-usapan nyo. Okay, sir. Thank you, sir. Opo. Ang importante sa akin, by tomorrow, she's paid. Tama ba o tama, sir? Tama po. Sige, sir. Thank Opo. you, thank you. Attorney Sherwin Visconde, bukas darating po kami sa inyong tanggapan. Thank you so very much. At don't forget yung aking habilin, dapat as soon as possible mag-implement na kayo ng sistema na sinasuggest ko. Ano po, Attorney Visconde, sir? Yes po, Senator. Thank you. Loud and clear po. Mr. Villaflor, wala kang kasalanan dito. Salamat po, Mr. Villaflor, konduktor. Thank you po. Thank you po, Senator. Opo. Mag-usap kayo. Ang importante rito, by tomorrow mababayaran ka. Sige po. Kung 60,000 na pag-usapan nyo, then i-push mo yung 60,000. Ngayon, humingi sila ng ebidensya na paano mo nasabi na 60,000 talaga ang laman. Ibigay mo, ito yung phone, ito yung chocolate. Saan ang resibo niyan? Meron ka ba? Wala. Wala po. O kung wala, di pasensya, sabi mo, nasa Jordan. Nandun din sa nawala, luggage naiwan, o nandun din sa luggage. Pwede rin. Di ba? Kasi pang regalo, etc. Pasensya sila. Pero ikaw, ma'am, naniniwala ako sa'yo. Kasi pwede rin magsabi yung ibang tao na may bagahe ako na wala Kahit na walang bagahe naman talaga. Walang laman. Protection to on both sides. Okay, ma'am. Tomorrow, samahan ka namin sa LTFRB. Mapabayaran po kayo. Opo. Lumuwas ka pa? Lumuwas po ako galing Cagayan po. Meron po kayo natutulugan dito? Wala po, sir. Okay, check in namin kayo sa hotel. Sagot po namin pagkain nyo lahat. Okay? Thank you po, Pati sir. pamasahe nyo po pabalik. Reimburse na lang po. Reimburse namin pagpunta, pabalik mo. Pabayaran Okay namin. po. Salamat Thank po sa you. tiwala, ma'am. Sige po, sir. Thank Mabuhay you. kayo mga OFWs. Thank you po. We have the representative from Florida and of course the LTFRB will help us, ma'am, na masolba natin ito. So attorney, yung mga ganitong instances na may nawalang bagahe, how can we possibly address, sir, or usually ano ba dapat ang ginagawa ng mga transport natin? Unang-una po, responsibilidad po ng ating po mga operators. Hindi lang po yung safety ng ating passengers, but also the safety of their baggages. Kasi lalong-lalo na po ito, provincial. Expected po natin yan. Marami pong gamit ang ating mga kababayan pag pauwi ng probinsya. Responsibilidad po, nakalagay po yan sa kanilang mga franchise, na pangalagaan hindi lang po ang ating mga pasahero, kundi pati po yung kanilang mga bagahe. In case na may mangyari po na sa mga bagahe, meron pong karampatang penalty ang i-impose po namin sa mga operators po. Last time, ma'am, nabanggit ninyo, meron na kayong napag-usapan. Yes. So ano ba yung mga naging process nyo muna, ma'am, before kayo nag-decide to go to Senator Raffy? Kasi po, nung after 3 days po, binalikan ko po yung yung luggage ko doon sa Florida bus, doon sa may Tugigaraw. Sabi po nung attorney nyo, ma'am, na na babayaran daw po yung luggage na nawala po. Ang estimate ko po doon is 90. So tumawad po yung conductor na babaan ko daw po yung yung price po nung bagay kasi hindi po daw niya kayang bayaran yon. Tapos po, ang nangyari is 60 ang deal po namin. Verbal lang po yun, wala pong pirmaan. Tapos sabi po nila na babayaran po ng Bus Florida, tapos kaltas dun sa may conductor. Babayaran po yun ng after Holy Week. Then after Holy Week, tinawagan ko po yung attorney, hindi na daw po niya trabaho yun.
baka pwede po sanang huminga po ulit ng mabawasan po yung 60 po. Ma'am, hindi na po pwedeng bawasan yun. Kasi po yung, kung sana, nakiusap sila noon na after Holy Week, nababawasan ulit, binawasan ko sana. Pero ngayon po ma'am, 1 month na po ang nakaraan, wala pa rin po. Paano po yung yung danyos na ginagawa niyo? Abala. Yung abala po. Pabalik-balik po kasi ako ng Tugigaraw, wala pa rin po. Ano lang sinasabi sa'yo, ma'am, kung balik-balik ka doon? Makiusap daw po ako sa konduktor. Puro konduktor lang po yung sinisisi nila. Whether magbayad kayo o hindi, i-expect po ninyo na masusokos po namin kayo. At pag hindi nyo na ipaliwanag ng mabuti sa amin, kakanselahin po namin yung prangkisa ninyo. Maglalabas po kami ng aming issuance kung saan po maipapaalala ang responsibilidad ng mga operators po doon sa mga bagahe ng ating mga kababayan. Kaligayahan po ng anak ko, hindi na po naibigay. Yung 3 cellphone po ma'am talaga, expect na talaga yun ng anak ko pero wala po yun. Kano po ang last offer niyo kay ma'am? 50 po. Okay ka daw po ba sa 50,000? Ganun. Basta ngayon. Basta ngayon na ibigay. Okay, so kaya ibigay today, ma'am? Okay. So okay ka na, ma'am? Ire-ready na daw po 50,000. Okay, good. Bilangin mo. Be careful na lang sa mga gamit ng mga pasahero nyo para wala na po ang aberya. Bigyan na lang po ng stub para pag-claim ng mga ng mga pasahero, at least may maibibigay sila sa inyo. So, isasuggest ko sa management para ayusin yung pagpaka-implement naman ng sa rene-request na bayad sa tagging, ma'am. Para bagahe, para malaman yung pasahero yung bagahe nila, ma'am. Para pag-claim nila sa conductor, mayroong number naman na i-claim. Yan nga po yung sinasabi sa atin ni Senator Raffy. We take it talaga na yung pagka si Senator Raffy po ang nagsuggest, alam po namin ang practical at magandang epekto nito. Hindi lang po sa ating mga transport companies, ay lalong-lalo na po sa ating mga mananakay. Pinapahalalahanan lang po natin ulit lahat po ng ating mga transport operators, whether bus, jeeps, taxis, o kahit ano pong modes ng public utility vehicles. Ang responsibilidad po natin ay hindi lang po siguraduhin na ligtas ang ating mga mananakay. Responsibilidad din po ninyo na kailangan ay convenient ang ating mananakay at lalong-lalo na po pangalagaan din po ang ating mga gamit ng mga mananakay dahil hindi po natin alam ang istorya ng bawat gamit na pwedeng mawala kung hindi po nila gagawin yung kanilang mga responsibilidad. Katulad po dito kay ma'am, dugot pawis po na pinagtrabahuhan niya po sa abroad, sa isang iglap ay mawala. Pangarap po yun na nawala. Ayaw po natin mangyari yun. Kaya sa ating mga transport operators, pagbutihin po natin. Dahil sa bawat taong sinasakay, sa bawat gamit na sinasakay po natin, may pangarap na pwedeng mawala. Ingat kayo ha. Ingat po kayo. Ha? Ingat kayo ha. Sir. Thank you, Senator Raffy Tulfo, sa tulong mo at nabayaran na ang aking luggage. And thank you po sa LTFRB na tumulong din po sa akin na mabayaran ang aking nawawalang luggage po. Thank you po, Senator. Bilang pangako ni Senator, sasagutin na rin po niya yung pauwi ninyo at ire-reimburse din niya yung pinamasahe mo paluwas, ma'am, papunta sa programa niya. Magkano ba ang inabot niyo, ma'am? 2,000 po yung papunta dito, pati po pagkain doon. Then, pauwi din po, 2,000 din po. Okay. So ito na, ma'am, hinanda na po ni Senator ang 4,000, ma'am, yung 2,000 sa pagluwas nyo ng Maynila at 2,000 pauwi, ma'am. Plus, nandyan na rin yung pangkain allowance ninyo, ma'am. Thank you, Senator Raffy Tulfo, dahil natulungan mo po ako at nabigyan ng pamasahe. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa